Sitwasyon ngayon, how far can you go dito po sa usapin na ito? Because in some instances, sa bandang dulo, sa kapabayaan ng DENR, sa bandang dulo po nauobliga dito. Hindi ko sinasabing ito, hahantong ito dito ha, pero posibilidad na humantong sa demolition kung sakasakali. It will be an LGU task. Hanggang saan po kayo dito? Ito hubang sila, kayo huba ay ready for that role? Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no. Magandang umaga po Mr. Pon. Magandang umaga po Sir Ted at sa inyong kasama sa lahat ng ating mga tagapakinig. Opo, sa ngayon po as we speak, ano po ang status nitong Captain's Peak na ito? Meron na pong order ang ating mayor last March 13 yung revocation ng kanilang business permit. Okay, opo. Revocation ng business permit as in binabawi na po ang kanilang business permit. So, Mr. Pon, kailan po nabigyan ng business permit itong Captain's Peak? Every year po merong renewal pero nag-stop po iyan for almost 3 years. Dahil doon sa mga around 3 years dahil sa COVID-19 2 years at saka yung sa COVID-19 sa Typhoon Odette, Super Typhoon Odette. Nasira ang kanilang so merong mga repair. So we just renewed it 2023 and then itong taon pong ito sa 2024 sa January. Okay, sige po. So ito pong Enero ng 2024, may we know, meron ba kayong hawak niyan or do you remember kung anong petsa po kayo nag-issue ng business permit para po dito sa Captain's Peak? I cannot get the exact date but usually certain pag January and February renewal and application for business permit and licenses yan sa lahat ng LGUs. Apo. Alam po naman natin na Mr. Pon na ang mga LGUs bago mag-issue ng business permit o mayor's permit, meron munang kaukulang mga requirements na di ba, that they have to comply itong mga nag-a-apply nito. Dito po sa Captain's Peak, sa mga resort diyan sa inyong lugar, ano ba ang mga requirements po ninyo? Yung zoning certification, kung ito'y business establishment, at saka yung building permit, lahat ng mga required papers niya doon sa barangay level, aakyat ito sa amin. At i-assist po iyan ng ating BPLO, ng ating assessor, lahat-lahat na po, pati yung sa Municipal Planning Development Office at saka sa Engineering Office. Opo, so ito pong Captain's Peak, dahil po sa siya ay itinayo sa isa pong lugar na itunuturing nga na nasa sa ilalim po sa ilang mga panuntunan, proclamation at Republic Act, wala kayong hininging anuman pong karagdagang requirements para sa kanila? Hinihingan po natin ng ECC yan at yung public clearance, yung Protected Area Management Board, Sir Ted, nakaproduce naman sila ng Resolution 2022. I think that was July 14, 2022 when the Protected Area Management Board or PAMBI resolution came out and they attached that napapaloob doon sa kanilang PAMBI resolution yung lahat-lahat na mga amenities nila. Sige. Anyway, so everything now is water under the bridge if we may say so, kasi nga nakasarado na ngayon, meron na kayong binawi po na kaninyo ay business permit. Pero matanong ko lang, nung ito po ay nag-a-apply sa inyo, at kayo po mismo, ang inyong munisipalidad, naandyan po ang isang parte ng Chocolate Hills, kayo ho ba mismo on your own, wala kayong iniisip na sandali lang? Hindi kaya tama ba ito? Maaari ka sabihin na, the owner, kasi siya ang may titulo, maybe the owner can, but it doesn't necessarily mean that you should, no? Pwede, pero hindi naman nangangahulugan na pwede, gagawin ko na kaagad. So sa inyo po sa LGU, wala ba kayong inisip po muna dito na pag-aaral na sandali lang? Baka naman may mali dito sa aming pagbibigyan na magtayo ng isang negosyo ng resort sa paanan mismo ng ilang bundok sa Chocolate Hills?
Actually, we it's a tedious process in their application, and our local experts like our engineering office and the planning officer, among others, had been working on the ground with regards to their applications, and we rely on their expertise. And so when all the papers are submitted to the office of the mayor, so there is a presumption of regularity of the papers. In fact, we require the owner to seek a clearance and resolution from PAMBI, since PAMBI is the one protecting the protected area. Okay, opo. So, presumption of regularity. Ito ho bang presumption of regularity, kaya din po naudyokan po ang LGU dyan at yung barangay na mag-road widening para bigyan po ng access yung resort kung saan po may mga ilang pang paanan po ng hill na tinamaan? Hindi po nag-road widening ang kalsadang yon. It's an existing road. In fact, it is 10 meters width, Sir Ted. Okay. 10 meters width. And then we settle only on 4.5 width. So Okay. there is no widening. There is no widening. We are just... I sit down, Mr. Pon, I sit down corrected, hindi widening but improvement of the road. Not improvement. How can we say improve? We just doing the clearing area because of the students using that shortcut road going to their school. Okay. But it's just 4.5, Sir Ted. Opo. Yes, sir. Sige po. So, hindi nag-widen, inayos lang ho yung kalsada. Correct. Opo. Nanataon naman na dinadaanan kanyo ng mga bata, estudyante at access road rin papunta rin sa resort. It's been there even before Captain's Peak was established. That barangay road connecting Libertad Norte and Canmano was already in existence. Opo. Sige po. So, dito po sir, sa sitwasyon ngayon, how far can you go dito po sa usapin na ito? Because in some instances, sa bandang dulo, sa kapabayaan ng DENR, sa bandang dulo po nauobliga dito. Hindi ko sinasabing ito hahantong ito dito ha, pero posibilidad na humantong sa demolition kung sakasakali. It will be an LGU task. Hanggang saan po kayo dito? Ito ho bang kayo ho ba ay ready for that role? We are still anyway, that is only temporary. We are waiting for the DNR because there is an application for ECC. So another thing that we should be doing now is this will serve as a hint to all of us here to make it sure that all of those applicants with the same nature of business shall be thoroughly screened. Opo. So sa ngayon po sir, kaninyo, hindi nyo pa inaasahan na hahantong ito sa demolition and the apparent obligation dito ho sa mga lumabag kasi nagbukas ka ng resort nag-construct ka na wala kang ECC. I mean, that's a grave violation. Bagamat hindi mo na siguro maibabalik yung mga tinabas mong mga bahagi nitong paanan po ng bundok. Pero eventually nga, sa ilang po mga pagkakataon pinagigiba ng gobyerno yan, hindi nyo pa naiisip po yung ganun pong responsibilidad na sa bandang dulo, tayo ho dito ang gigiba kasi yan po iniaatang ng DILG sa LGU. Actually, sir, we are fully aware of that. But that discussion relative to so-called violation, it has to be evaluated first because there are laws to be observed. No? Yes, sir. We know. And it will go through a tedious due process. Pero I'm just asking, gusto ko lang makuha po ang inyo pong kaisipan dito. Kasi sa akin pong karanasan po, sa pagtutok sa ganitong mga issue, naiaatang sa mayor yung demolition dito kung gaano kayo kahanda. So sa ngayon, sir, umaasa pa kayo na mabibigyan to ng ECC? It's up to the DENR. We cannot speak for DENR because that is their domain to issue an ECC. There is an application, and if the establishment can comply with other pertinent papers relative to their application, then it's up to the DENR. Yes, sir. When we know. Sige po, so ito bang inyong legal diyan sa munisipyo? By the way, ano pong class ang inyong pong municipality, sir? Fourth class municipality po tayo. Meron po ba kayong legal diyan? Hindi ba ho na check ng legal ninyo itong Republic Act 7586, ang National Integrated Protected Area Systems Act? NIPAS. Opo. Itong NIPAS, hindi ho na check ito ng inyong legal before man lang ho
sinabihan si Mayor na aprubahan ito? We don't have municipal legal officer, but we have a lawyer, a member of the Sangguniang Bayan. Opo. Ano po yun? Yung bang Sangguniang Bayan, hindi po ito napag-usapan, itong aplikasyon na ito? I do not know if they have discussed it on the floor. Opo. I guess I would like to presume na they have discussed it on the floor. Opo. Pero there's no record or any resolution for that matter concerning the discussion? Wala. We may probably ask this Apo, Sangguniang okay. Bayan Secretary Apo. relative to that question, sir. Apo, sige po. Sa panghuli po, no, Mr. Pon, ano po ang inyong mensahe sa aming lahat? Kasi ngayon, nakafocus po. Bagamat meron daw pong isa pa doon sa may Carmen naman, nakafocus po sa inyo ang atensyon namin dito, and there will be another set of investigation, both houses, and you'll be nasa focus ngayon po dito, yung pong leadership ni Mayor Suarez. Ano po ang inyong mensahe po sa aming lahat na nagmamasid po sa isyong ito? I just would like to convey our message that the leadership of LGU Sagbayan is not setting down on this matter. We are working on the ground, and in fact, we are also tapping all other resorts of the same nature to make it sure that they are compliant to our laws. No? And Sir Ted, I just would like to say that when we say Chocolate Hills, we're not just referring to Sagbayan. Yes, it spreads out actually to 5 municipalities, no? 5 municipalities po ito. Apo. So, and it's good that all local government units under protected areas, not just involved but all throughout the country, to be cautious, no? Apo. And concerned about this matter. Yes, sir. Mr. Pon, ilan pa po ang resort na nasa inyong jurisdiction na naandyan sa paanan po ng mga burol na ito? We have two, no? We have another resort older than the Captain's Peak. Pero kasi ngayon parang ang klaro lang ito pong Captain's Peak na ito kasi nga may malawak, may malaki siyang pool, etc. Yung iba pong mga resort na ito, ano pong itsura nito? Yung isa, yung pangatlo, it's purely swimming pool. Meron din. Opo. Ang kanyang lokasyon po, doon din sa paanan po ng mga hill. Oh, no. Hindi. Saan siya banda? Sa malayo ho sa hill? So kapatagan na po halos? Apo. Okay, sige. And lastly po, Mr. Pon, ito hong pag-identify sa Chocolate Hills natin bilang National Geological Monument. Ano po? Na sinang-ayunan po ng UNESCO. Ito ho ba ay naunawaan ba ito nila, Mayor? Ang kahulugan po kaya nito, with all due respect, sir? Opo. Okay. We do appreciate, in fact, all Bulanos are taking care of our Chocolate Hills here, no? Outside of Bohol are taking care of it, are concerned about it. We should be the first one to be concerned of. Yes, sir. Opo. Pero, sir, siguro ho naman alam natin ang purpose ng UNESCO, di ba? Bakit, ano ba ang purpose sa pag-identify sa isang National Geological Monument? Ano ba ang purpose nun? Opo, naiintindihan kaya natin lahat po ito? Opo, nagkaroon po tayo ng international significance relative to that declaration of UNESCO. And pero it is our moral duty and obligation to take care of not just the Chocolate Hills but the entire environment. Opo, kasi sir, kasi po ang pagbabasahin po natin kung ang kasaysayan nga itong UNESCO na ito and then yung pag-identify heritage sites, geological sites. Sir, ang purpose kasi nito is to preserve yung geological uniqueness of the area. So, when you say you appreciate the wisdom behind the identification of our loved Chocolate Hills, when you say kinikilala nyo ito bilang National Geological Monument at hango doon sa UNESCO guidelines, hindi dapat ito nagkakaroon ng ganitong alteration. Kasi kitang-kita mo, hindi na siya unique. Meaning, nagkaroon na ho siya ng komersyalismo doon mismo sa isang lugar na dapat nga po ay sagrado. Ito na nga mga kabalita,
Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman